Magandang araw mga bata! Kami nga pala ang iyong magiguro sa asignatura nito. Ako si Ginoong Almar Kuliganan. At ako naman si Ginoong Daniel Amino. Sa ating talakay ngayong araw na ito. Magaling! Dahil handa na kayo, maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na kayong umupo. Maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Spencer? Magaling! Dahil walang lumiban ngayon, magpapatuloy na tayo sa ating talakayan. Ngayon, balikan natin yung tinalakay natin kapon na tungkol sa pangungusap. Ano nga ba ulit ang kahulugan ng pangungusap, Almujel? Tama, ang kahulugan ng pangungusap, ito ay ang lipon ng mga salita na mayroong buong diwa. Ngayon, pupunta na tayo sa ating talakayan. So, ang paksang tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa panaguri. So, ano nga ba ang panaguri? So, ang panaguri, ito ay bahagi ng pangungusap na nagbibigay impormasyon tungkol sa simuno. Ito ang nagsasabi kung ano ang ginagawa ng simuno o ano ang katangian nito. Halimbawa, ang mga estudyante ay nag-aaral ng mabuti. Ang simuno ay ang mga estudyante. At ang nagbibigay naman impormasyon tungkol sa simuno ay nag-aaral ng mabuti. O tinatawag natin itong panaguri. Alam nyo ba na may iba't ibang uri ng panaguri sa pangungusap? Mayroong panaguring pandiwa, panaguring panguri, panaguring pangalan, at panaguring panghalip. So ngayon, alamin natin ang panaguring pandiwa. So pag sinabi natin panaguring pandiwa, ang panaguring pandiwa ay uri ng panaguri na gumagamit ng pandiwa or verb upang ilarawan ng aksyon na ginagawa ng simuno. Halimbawa, si Pedro ay naglalaro. So ang simuno ay si Pedro. At ang aksyon naman ginagawa ng simuno ay naglalaro. So ang panaguring pandiwa sa pangusap ay ang naglalaro. So ngayon, alamin naman natin ang panaguring panguri. Ang panaguring panguri ay panaguri na gumagamit ng panguri or adjective upang ilarawan, katangian o kalagayan ng simuno. Halimbawa, siya ay mabait. So ang simuno ay siya at ang katangian o kalagayan ng simuno ay mabait or tinatawag natin itong panaguring pang-uri. So, ang panaguring pang-uri sa pangusap ay mabait. So, ngayon, alamin naman natin ang pangatlong uri ng panaguri, ang panaguring pangalan. Ang panaguring pangalan ay panaguri na gumagamit ng pangalan or noun upang tukuyin o ipaliwanag kung sino o ano ang simuno. Halimbawa, siya ay isang guro. So, ang simuno ay siya. At ang nagpapaliwanag naman kung sino o ano ang simuno ay ang isang guro. At kung sa tatawagin ay panaguring pangalan. Ngayon, alamin naman natin ang huling uri ng panaguri, ang panaguring panghalip. Ang panaguring panghalip ay panaguri na gumagamit ng panghalip or pronoun upang tukuyin o palitan ang pangalan sa simuno. Halimbawa, siya ay ako. So, ang simuno ay siya at ang pinalitan na pangalan na simuno ay ang ako. So, ang ako ay ang panaguring panghalip. Ngayon, mayroon pa ba kayong katanungan tungkol sa ating tinalakay? Okay, kung wala na, ako naman ang magtatanong sa inyo. Ano nga ba ulit ang iba't ibang uri ng panaguri sa pangungusap? Almujel? Okay, tama. Ang iba't ibang uri ng panaguri sa pangungusap ay ang panaguring pandiwa, panaguring panguri, panaguring pangalan, panaguring panghalip. At ano naman ang kahulugan ng panaguri? Spencer? Tama. Ito ay bahagi ng pangungusap na nagbibigay impormasyon tungkol sa simuno.
Ito ang nagsasabi kung ano ang ginagawa ng simuno o ano ang katangian nito. Ngayon, dahil alam niyo na kung ano ang panaguri at ang iba't ibang uri ng panaguri sa pangungusap, ay meron akong inihanap dito ng mga halimbawa o pagsasanay. Panuto, pindutin ang titik sa tingin mo ay ang tamang sagot. Basahin ng mabuti. At ngayon, para sa inyong pagsusulit, sagutan ang sumusunod. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, sumulat sa kwaderno ng 5 pangungusap na may simuno at panaguri. Bilugan ng simuno at kahuna naman ang panaguri. Atin ito iwawasto bukas. Okay, tumayong lahat para sa panalangin. Pangalan sa Ama, Espiritu Santo. Amen. Paalam na class.